Purihin ang Diyos sa kanyang katapatan. Sa araw po na ito ay atin pong ipinagdiriwang ang kabutihan at katapatan ng ating Diyos sa pagkakaloob niya sa mag-asawang Mark and Kay ng isang napakagandang regalo. Walang iba ang kanilang gwapong-gwapong anak na si Nathan Marco. Gaya nga po ng sinasabi sa Psalms 137 verse 3, "Behold, children are a gift of the Lord, and the fruit of the womb is a reward." Kaya nga, napakaganda ng regalo sa inyo, Mark and Kay, and I pray someday ay makita namin si Nathan. And purihin ang Panginoon. Ang pagtatalaga po ng ating anak sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng seremonya ng pagtatalaga o tinatawag po nating child dedication ay isa pong public testimony na ang mga magulang ay kinikilala nila ang Panginoong Diyos na siyang tunay na nagmamay-ari sa bata at siyang may kapangyarihan sa buhay at kinabukasan ng bata. At ito rin ay isang pagsang-ayon na kinikilala nila Mark at Kay ang kanilang responsibilidad sa harapan ng Panginoon na palalakihin nila ang kanilang anak sa pagkatakot sa Diyos at pagkakilala sa kanyang kautusan at banal na kalooban, at nang sa ganun naman ay matutupad ng Panginoon ang kanyang mga pangako sa kanyang banal na tipan. The Bible is full of promises that God will surely bless our children if we raise them up in the nurture and admonition of the Lord. Gaya nga po ng sinasabi sa kasulatan, dito po sa may Psalms 112 verses 1 to 3. Babasahin ko po. "Praise the Lord! How blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in His commandments. His descendants will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in his house, and his righteousness endures forever." Ito pong verse na to ay pangako ng Panginoon sa lahat ng mga tao na may takot sa Kanya. So, ibig sabihin, ang ibig pong sabihin ng taong may takot sa Kanya ay kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos at tumatalima sa kanyang kalooban, at sila yung mga tao na pinapahalagahan nila ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. At ang pangako ng Panginoon sa kanila na pagpapalain niya ang kanilang mga anak. Greatly, He will surely bless their children greatly, those who delight in His commandments. At ito po yung napakagandang passage sa binasa natin, "His descendants will be mighty on earth." So, ang future po ng bata ay wala lamang po sa ating mga kamay. Ito po ay nakasalalay sa kamay ng ating Panginoon sapagkat siya po ang may hawak ng future. So, tayo po ay mayroong confidence na harapin ang future na umaasa hindi lamang po sa lakas natin, kung hindi sa lakas ng ating Panginoon at sa katapatan niya sa kanyang mga pangako. Tayo mga magulang, we always want the best for our children. At ang pinaka-the best na maipapamana natin sa ating mga anak ayon sa salita ng Panginoon ay yung maturuan si Nathan Marco nila Mark and Kay na lumaki ng may takot sa Diyos. Yan po yung unang-una. Pangalawa, yung matutunan na mahalin ang Diyos habang siya ay lumalaki. At someday, pag siya ay able na that he will serve the Lord for the rest of his life. Alam niyo po ba, ito ang daan ng pagpapala ng Panginoon. At ang pangako ng Panginoon ay hindi lamang hanggang kay Nathan Marco. Ito po ay from generation to generation. As long as we fear God, as long as we love God, and walk according to all His ways. Ito po ay hango doon po sa sinabi ng Diyos kay Amang Abraham. Si Father Abraham po, siya po ay tinaguriang the father of faith. So, siya po yung ehemplo po natin kung paano po tayo lalakad sa pananampalataya. Kaya, kung ano po yung pangako ay binigay ng Diyos kay Amang Abraham, yun din po ang
pangako na dadaloy sa atin kung tayo lalakad with the same faith with our father Abraham. At ito po ay pinatunayan ni Apostol Pablo sa kanyang mga kasulatan sa Romans chapter 4. Ito po yung sinasaad sa Genesis chapter 18 verses 18 to 19. At ito po ang sinabi ng Panginoon kay Amang Abraham. Since Abraham will surely become a great and mighty nation, and in him all the nations of the earth will be blessed. For I have chosen him, so that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice, so that the Lord may bring upon Abraham what he has spoken. So, kung ilalagay po natin ito sa context nila Mark and Kay, kung ang mag-asawa ay faithfully nagagampan sila, natuturuan nila si Nathan Marco habang lumalaki, itinuturo nila ang daan ng Panginoon, tinuturo nila ang justice and righteousness. Kung ito po ay faithfully na in-administer nila kay Nathan Marco habang lumalaki, at ang kanyang pangako, so that the Lord may bring upon Abraham what he has spoken about him. So, ibig sabihin, ganun din po ang gagawin ng Panginoon kay Nathan Marco. Pagpapalain niya, tutuparin niya ang kanyang pangako. At ito po ay kung gagampanan ni Mark at ni Kay faithfully na gabayan ng kailang anak habang lumalaki, na sa pagkatakot sa Panginoon, na lumakad sa daan ng Panginoon, hindi yung daan po ng mundo, kung hindi for the rest of his life, he will worship God and honor God. Yan po ay daan ng pagpapala. Tatandaan po natin, ang future po ng bata ay wala sa ating kamay. Nasa Panginoon po. Sapagkat siya po ang nagbalangkas ng ating kinabukasan. At siya po ang may kapangyarihan na isakatuparan na. So, purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Nawa yung ating maikling mensahe ay makapagbigay po sa atin ng gabay at patnubay. So ngayon po, bago po tayo dadako sa panalangin para kay Nathan Marco, hinihiling ko po na ang mag-asawang si Mark at Kay na ipatong nila ang kanilang kamay sa kanilang anak at tayo po'y mananalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong katapatan at sa iyong pag-ibig na walang hanggan na iniukol mo sa amin. Na bagamat kami ay nagkasala, bagamat kami ay laging kapos sa paglakad at pagtupad sa iyong kalooban, subalit ang pag-ibig mo ay napakasagana para sa aming lahat at kami ay nilingap mo. Ngayon, Panginoon, naririto po ang mag-asawang Kay at Mark, O Lord, at dala nila ang kailang anak na si Nathan Marco, at ito po ay hinahandog nila sa iyong kapangyarihan. Sila po ay nagtitiwala na ikaw lamang, Ama, ang may kapangyarihan sa buhay at kinabukasan ng bata. Ikaw ang may kapangyarihan, O Lord, na mag-direct ng kanyang future. Ikaw ang may kapangyarihan, O Lord, na isakatuparan ang iyong mga pangako sa kanya habang siya ay lumalaki. Lord, dalangin po namin. Una, kahabagan mo po ang batang ito. Lingapin mo po sa iyong presensya. Tanggapin mo bilang kabilang, O Lord God, sa mga taong tagapagmana ng iyong banal na tipan. Lord, palakihin mo ang batang ito ng may talino, may lakas, kalusugan, kagalingan, at kapangyarihan. Lord, may you surround him with your favor. At nawa, Panginoon, ingatan mo siya, ang kanyang kalusugan, ilayo mo siya sa lahat ng kapahamakan habang siya'y lumalaki. At Lord, we pray, Father God, nawa sa kanyang paglaki, O Lord, ay pipiliin niya ang daan mo. At ilayo mo siya sa lahat ng mga masamang mga barkada. And Father God, habang siya'y lumalaki, nawa makakitaan siya, O Lord, ng iyong kapangyarihan. Habang siya'y lumalaki, puspusin po siya ng iyong kapangyarihan at ng iyong karunungan, nang sa ganun, Panginoon, ay
ang iyong favor, O Lord God, ay patuloy na lumago sa kanyang buhay at masumpungan niya ang daan ng righteousness and justice na gaya, O Lord, ng kinocommand mo para sa mga magulang. Ama, we thank you, O Lord, and we entrust to you, O Lord, ang future ng batang ito. At ganun din, Panginoon, we also pray for Mark and Kay. Nawa, Panginoon, pagpalain mo ang kailang pagsasama. Tulungan po sila, O Lord, at bigyan mo sila ng karunungan kung paano palalakihin si Nathan Marco ng ayon sa iyong kalooban, ayon sa pagkatakot sa iyo, at nawa, Panginoong Diyos, maging faithful na mag-asawa, O Lord God, sa pagsunod at pagtalima, O Lord, sa iyong mga kautusan. Salamat po, Ama, nawa, baluti mo sila ng iyong pag-ibig, baluti mo sila ng iyong makapangyarihang dugo, at nawa at ang iyong pag-iingat ay sumakanila mula ngayon at magpakailan paman. Surely your goodness and your mercy and faithfulness shall follow them all the days of their lives. And this is our prayer, Father God, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Bilang benediction po, atin pong itaas ang ating kamay at igawad po nating lahat ang pagpapala para po kay Nathan Marco. Nathan Marco, sumaiyo nawa ang biyaya ng banal na tipan ng ating Diyos. Sumaiyo nawa ang masaganang buhay, buhat sa ating Panginoong Yesus. Sumaiyo nawa ang kanyang karunungan, kaalaman, kalusugan at kasaganaan. Sumaiyo nawa ang banal na espiritu at puspusin ka ng kanyang banal na presensya. Sumaiyo nawa ang lahat ng mabubuting mga bagay na buhat sa ating Diyos Ama habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ibabaw. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at lumaki sa kanyang kapangyarihan. In Jesus' name, Amen. God bless you all.